Paano kayo sinusuyo ng inyong asawa kapag kayo ay nagtatampo, mga kumare? O wag ninyong sabihin hindi kayo nagtatampo. At likas sa ating mga babae ang matampuhin. Likas sa atin ang mapaghanap ng atensyon galing sa ating asawa. Huwag na tayong tumanggi at yan naman talaga normal sa atin. Abay, sadyang masarap magtampo kapag ikaw ay sinusuyo. Ay paano kung hindi niya sinusuyo? Napakahirap magtampo. Kagaya din niya ng mahirap lumayas kung hindi ka naman hahanapin. Ay siya'y saluhan muna ninyo ako at ang aking pangulam ay pagkakasimple. Kayo gay naaari na laang sa ganareng, sinaing na kanin, tapos tuna, na ginisa sa bawang, sibuyas, kamatis, tapos nilagyan na laang ng itlog. Ay ari-ari na sa akin, ako'y buhay na sa maghapon nito. Ay paaanhin nga ay kung walang maiulam, ay di iyan na lamang. Ay maituloy ko itong ating tanungan. Ay paano ga kayo sinusuyo ng inyong mga asawa o kaya ng inyong mga boyfriend o kaya ng inyong mga partner pag kayo'y tampururot? Kasarap naman sa pakiramdam pag sinusuyo. Ay pag hindi, ay paano? Nakakadikla pag hindi sinusuyo. Ay ako'y hindi naman ako nagdadabog, pero ako'y tahimik lang ako. Basta wala kahit ano, na ginagawa ko lang ang mga dapat kong gawin nang walang imikan. Ako'y gayang pag nagtatampo, hindi ako marunong magbunganga, basta ako'y tahimik na tahimik. O nagulat kayo na hindi ako marunong magbunganga sa daldal kong ito. Ay sa kagaya ko gang ibandahay ang asawa, sige magbunganga pag di dumugo ang iyong ilong sa Ingles. Ay di tahimik na lamang. Kaya lamang itong asawa ko talaga mga kaulam, ito hindi marunong manuyo. Noong kami bagong kasal, noong kami mga bata-bata pa, hindi rin talaga ito marunong manuyo. Ang pinakasuyo nito, pag yung mga nakadalawang araw na ako'y nagtatampo, magte-text lang sa akin, sasabihin ni, let's eat outside. O ikakain lang niya ako sa restaurant dahil alam niyang iyon ang aking kahinaan, ang pagkain. Ay noong napansin kong parang ako'y nagiging marupok pag pagkain ang ihahamon sa akin, ay pinag-aralan kong tumanggi. Talagang siya'y nagulat na ako'y hinamon niyang kumain sa magandang restaurant at ako'y tumanggi. Naisip niyang, ba ay matindi ang tampo nito, abay ito hindi nasama ay kasarap ng pagkain doon. Ang hindi niya alam, ako'y tiis na tiis lamang, talagang pigil na pigil lang sa akin sarili para lang mapatunayan ko sa kanya na talagang ako'y nagtatampo. Ako'y nagtampo noon dahil ay niyayaya ko siya mag-fishing at ang mga kaibigan ko na mga mag-aasawa at magkakapartner ay parang nanguha sila ng alimasag tapos nag-fishing. Ay iyon ang mga paborito kong gawin sa buhay ko. Tapos ayaw niyang sumama, siya daw itinatamad magmaneho. Noong mga panahong iyon hindi pa ako nagmamaneho. Ay pagkakadaming huli ng aking mga kaibigan, ay di ako'y sobrang inggit dahil yun lang naman talaga ang kaligayahan ko Hindi naman kami gagastos kundi pang gasolina laang, tapos aayaw pa niyang sumama. Ay di ako'y nagtampo ko pag sa tatagal na 3 araw yata. Ako'y nag-text siya sa akin at sabi kita kay kakain sa labas ko. Ako'y tumanggi na. Nung una hindi ko siya nire-reply, tapos tumawag. Sabi ko no, I don't like to eat outside. Akala niya talagang yun lamang ang kahinaan ko, ay talagang sabi ko titignan ko kung ako'y iyong susuyuin. Abay ang ginawa, nagpunta sa restaurant mag-isa at nag-take out ng pagkain na kung ano yung paborito ko. Dumating sa bahay bangabang ng pagkain. Oy si marupok, o di kain din, o di bati na uli. Ang gusto kong isusuyo niya sa akin kung ano yung aking ipinagtampo. Kunyari nagtampo ako doon nga sa panghuhuli ng alimasag na hindi niya ako sinamahan. Dapat ang isusuyo niya sa akin, sasamahan niya ako, pupunta kami doon gayon. Hindi yung pagkain, hindi naman yun ang katapat ng aking ipinagtatampo. Nitong medyo may mga edad na kami at malalaki ng aming mga anak, ay siya ay yung hindi, yun talaga yung nakikipagmatigasan sa akin na hindi talaga din siya iimik. Kung 3 araw akong dinaimik, o di 3 araw din siyang hindi iimik. Nakikipagmatigasan talaga yung kalbong iyan sa akin noon. Pero nitong kami maiedad na, siguro na-realize din niya na hindi na pwedeng ganito parati at walang makahunta. Talaga naman kahirap sa bahay pag walang kahunta. Akalaga naman niya, siya lang ang nahihirapan. Ako kaya hirap din ako walang makahunta. Nanunuyo na siya, simpleng pagyakap, simpleng pagkiliti sa akin, simpleng pagbili ng mga, bibili yun ng kung ano-anong mga pagkain pa rin, pero sinisigurado niya na parehas kaming kakain. Tsaka hindi na kami ngayon malimit magkatampuhan. Alay, ako'y napapagod na rin naman, sa edad ko na ganamang ito, tatampo pa to na ng kahiyahiyan na. Pag may aayaw sa sitwasyon, di sabihin ng diretsahan, wag yung mga patampo-tampo pa. Nagsasayang laan ng panahon. Kahirap din naman pag may gustong itanong, pag may mga hinahanap ka sa bahay, tapos
maski ikaw hindi na ay kayo nagtatampo, hindi mo maitanong, ala, mahirap kayo. Iniiwasan ko na ngayon ang magtampo at ako'y nanener mo na lang ako ngayon, sinasabi ko na kapag hindi ko gusto ang pangyayari. Tsaka mahirap magtampo pag ikikailangan mo ng kwarta, hindi ka makahingi. Nagbabago na rin naman talaga pag naedad na kayong mag-asawa. Nag-iiba na rin ang sitwasyon, marami na kayong nare-realize, marami na kayong iniiwasan na hindi magagandang pangyayari. Pero masarap talaga mga kaulam kapag sinusuyo ay wag nang tumanggi at talaga namang yan ang kahinaan ni na Marites. Kapag sinusuyo ng asawa, likit na talaga.